Hi, kamusta po mga guys? Ito, meron tayo dito ang i-repair. Panel nga pala po ito ng Honda PCX. Ito po yung ang ating i-repair. Basag po. Bali dalawa po yan. Ito pa po yung isa maliit. Hindi naman pwede natin po yan masilyahan, kasi once na nadaganan po yan, may tendency pa rin babakat pa po yung basag po niya. Kaya tuturuan ko po kayo sa pinakamatibay po na paraan sa pagdidikit po ng mga ganitong basag po. At dito na po guys, sa nakikita nyo po, ang crack nya po ay napaka nipis lang po, di ba? Gagawin po natin yan, gagrinderan po natin na mas medyo malaki po yung lapad po ng grinder natin sa ibabaw. At pagkatapos, pag nalaparan na po natin yon, kasi gaya natin po siya ginagrinder ng medyo malapad para meron lang po siyang kanal, yung pinakalubog, para sa ganon, pag naglagay po tayo ng resin ay mas malaki at mas malakas po yung kapit. Tapos ginagrinder ko po yung pinakabiyak, dinaanan ko po ng grinder para medyo lumuwag po yung pagitan po ng pagkabiyak po niya. Para sa ganon, pag binusan po natin siya ng resin, tatagos po siya doon sa ibabaw. Kung magbubuhos tayo sa ilalim, tatagos po siya sa ibabaw, para sa ganun pag tumigas po siya, talaga namang cover na cover po siya ng fiber at wala na po itong kabiyak-biyak po yung mga ganito pong paraan. Kaya ako po binabahagi ko po sa inyong ganito para magkaroon lang po kayo ng idea kung sakaling gagawa po kayo ng mga basag po na flarings. I-try nyo po yung ganito para malaman nyo po kung gaano po siya katibay. At ito na po guys, na-fiberan po na natin at naglagay na rin po tayo ng resin. Ayan boss, oh. Yan po mga guys, nalawa po siya. Ibig sabihin, basa pa po siya. Kaka-apply lang po natin kasi. Ayan po guys, tumagos na po yung resin doon sa kabila, sa pinakaibabaw, at naglagay rin po tayo ng fiber dito. Hintayin lang natin po siya matuyo. At yung susobra, lilihain po natin yon. Medyo lalaliman lang natin po siya ng konti para sa ganon, pag nag-primer tayo at magmasilya, papantay po siya dun sa pinaka-top ng pinaka-flarings po niya. At ito po guys, yung pinatimpla ko po dun para dun sa Honda PCX. Dun po sa mga hindi po nakakaalam, kung halimbawa pag magpipintura po kayo at gusto nyo pong habulin po yung kulay po ng Honda PCX, bali dalawa po ang kulay po niyan, yung pamondo at saka po yung pang ibabaw. Yung pamondo, yung po ang tinitimpla. At yung pang ibabaw naman, yung pearl. Sa pagbubuga nga pala po na ito mga guys, may bilang po, hindi po pwede dito yung tira-tirada lang po ng makapal, tapos dadaanan nyo pa. May bilang po to para makuha nyo po yung pinakatamang texture po ng pintura po ng Honda PCX na white. At ito po guys, yung pinatimpla po natin na pamondo. Ito po yung pamondo. Pinuha po yung kulay po niyan, yung sa dinala ko pong isang panel po na maliit po doon sa PCX. At ito naman po yung K92, yung gagamitin po natin po sa pang ibabaw, para magkaroon lang po siya ng pagka-pearl niya po at mahawig po doon sa dati niya pong stock. Yun lang po mga guys. At ito na po ang finish ng ating project. Panel nga pala po ito ng Honda PCX. Ayan po guys. Base sa nakikita nyo, talaga namang hindi po talaga mahalata na may basag na po ito. At napatibay po natin. Binabahagi ko lang po sa inyo kung paano po yung mga ginagawa ko pagdating po sa mga ganito pong basag. Sana guys magkaroon kayo ng idea kung halimbawa gagawa po kayo ng mga flarings na may babasag, para po mas malakas ang tibay, gayahin nyo po yung diskarte ko. Hanggang dito na lang po mga guys. Maraming po salamat sa aking mga viewers. Kita-kits na lang ulit po tayo next project. Bye bye.